Tumigil ang hangin, tumigil ang pagyanig na lupa, at sa gitna ng kadiliman ay nakatayo ang nilalang ng kalalaya lamang. Hindi ito tao, hindi rin ito multo. Isa itong sinaunang demonyo na matagal nang nakakulong sa ilalim ng bahay. Nanginginig sina Marco at Lisa habang nakatingin dito. Hindi nila maipaliwanag ang takot na kanilang nararamdaman. Parang bawat segundo ay mawawalan sila ng lakas. Mahigit 100 taon ako nakakulong. Ang boses nito ay parang nagpumula sa lahat ng direksyon. At ngayon, malaya na ako. Sa tabi ng demonyo ay nakaluhod si Arturo, ang dating nakakatakot na mamamatay tao ay tila naging isang takot na bata. Patawarin mo ako. Wala ka na silbi. Biglang hinigop ng maitim na usok ang katawan ni Arturo. Sa loob lamang ng ilang segundo ay naglaho siya. Parang hindi kailanman umiral. Biglang lumitaw si Elena. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Makinig kayo, wika ni Elena. Elena! Elena! Kapag nakalabas siya sa lugar na ito, marami siyang papatayin. Paano natin siya mapipigilan? Wika ni Lisa. Napatingin si Elena sa lumang bahay. May isang paraan. Ipinaliwanag ni Elena na matagal nang itinayo ang bahay sa ibabaw ng isang sinaunang libingan. Noong unang panahon ay may mga pari na nagkulong sa demonyo gamit ang isang banal na krus. Ngunit kalaunan ay ninakaw ito at itinago sa isang abandonadong simbahan sa kagubatan. Hanapin ninyo ang krus, wika ni Elena. At pagkatapos, ibalik ninyo siya sa kadiliman. Mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan sina Marco at Lisa. Habang umaandar sila, napansin nilang tila sumusunod ang maitim na ulap sa kanilang likuran. Sa bawat kilometro ay lalong lumalakas ang ulan at maya-maya tumigil ang makina. Hindi ngayon, wika ni Marco. Biglang namatay lahat ng ilaw na sasakyan. Sa rear view ng mirror, may nakita si Lisa. Nakatayo ang demonyo sa gitna ng kalsada. Marco, dahan-dahang lumingon si Marco at nakita niya ito. Nakatingin lamang, ngumiti. Agad silang bumaba ng sasakyan at tumakbo papunta sa kagubatan. Sa likod nila ay maririnig na tila ang mabagal na yabag. Hindi ito tumatakbo. Hindi ito nagmamadali. Parang alam nitong hindi sila makakatakas. Maya-maya ay narating nila ang isang lumang simbahan. Wasak na ang bubong. Sira-sira ang mga dingding. Ngunit sa loob ay may kakaibang katahimikan. Sa gitna ng altar ay may isang lumang kahon. Nandito na tayo, wika ni Marco. May bilis niya itong binuksan. At sa loob, may isang gintong krus. Biglang lumiwanag ang buong simbahan. Kasabay ng paghawak ni Marco sa krus, ay umaling-amungaw ang malakas na sigaw. Hindi! Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng simbahan. Pumasok ang malakas na hangin at mula sa kadiliman ay lumitaw ang demonyo. Mas malaki, mas nakakatakot, mas galit. Ibigay mo sa akin ang krus. Hawak ni Marco ang krus habang nanginginig. Ngunit bago siya makasagot, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang mag-crack ang sahig ng simbahan at mula sa ilalim nito, may mga kamay na unti-unting lumalabas. Daan-daan, libo-libo. Mga kaluluwang biktima ng demonyo. Nahanap ni Marco at Lisa ang bandal na krus. Ngunit huli na ba ang lahat dahil ang demonyo ay nasa harap na nila at ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima ay nagsisimula ng magising.
Nanginginig sina Marco at Lisa habang nakatayo sa loob ng abandonadong simbahan. At sa kanilang harapan ay ang demonyong matagal nang nakakulong sa ilalim ng bahay. Sa kanilang paligid naman ay ang daan-daang kamay na lumalabas mula sa ilalim na sahig. Mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng hustisya. Unting-unting bumukas ang sahig na simbahan. Lumabas ang mapuputlang nilalang na tila nabubulok na sa paglipas ng panahon. Mga lalaki, mga babae, mga bata, lahat na naging biktima ng demonyo. Kaluluwa, panahon na, kaluluwa, bayaran mo ang iyong kasalanan. Biglang umatras ang demonyo. Sa unang pagkakataon, nakitaan ito ng takot. Muling nagpakita si Elena, ngunit iba na ang kanyang anyo. Hindi na siya mukhang isang ordinaryong multo. Napapalibutan siya ng maliwanag na liwanag. Elena, sino ka ba talaga? Wika ni Marco. Napaluha si Elena. Ako ang huling tagapagbantay ng sumpang ito. Ano? Maiksing wika ni Lisa. Ang pamilya ko ang nagbantay sa demonyong iyon sa loob ng maraming henerasyon. Pero nabigo ako. Biglang sumigaw ang demonyo. Tumahimik kayo. Isang napakalakas sa puwersa ang tumama sa buong simbahan. Nabasag ang mga pintana, nayanig ang lupa, nagbaksakan ang mga kahoy na bahagi ng kisame. Napatumba sina Marco at Lisa, ngunit mahigpit pa rin hawak ni Marco ang gintong krus. Marco, itaas mo ang krus. Wika ni Elena. Agad niya itong itinaas. Biglang nagliwanag ang buong simbahan. Isa-isang lumapit ang mga kaluluwa. Nakapaligid sila ngayon sa demonyo. Ang bawat kaluluwa ay kumakatawan sa taong pinatay nito. At sa bawat paglapit nila, lalong nangihina ang nilalang. Hindi ka na makakatakas. Wika ng kaluluwa. Tapos na ang paghahari mo. Panahon na. Biglang tumingin ang demonyo kay Marco. Kumikulong mo mo. Marami kang mawawala. Wika ng demonyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Wika ni Marco. Ngunit ang demonyo. Sigurado ka? Biglang nagbago ang paligid. Nakakita si Marco ng isang pangitain. Isang hinaharap kung saan siya. Silang namumuhay ni Lisa. May sariling pamilya. May mga anak. May magandang buhay. Mawawala ang lahat ng ito kapag pinili mo ang landas na iyon. Wika ng demonyo. Napatingin si Marco kay Lisa. Ano ang nangyayari? Tapusin na natin to. Wika ni Lisa. Tumango si Marco at buong lakas niyang itinaas ang krus. Bumalik ka sa kadiliman. Biglang umikot ng napakalakas na hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang lumiwanag. Isa-isa nilang hinila ang demonyo. Hindi. Wika ng demonyo. Hindi pa tapos ito. Tapos na. Maikling wika ni Elena. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ang demonyo. Kasabay nito ay naglaho rin ang lahat ng kaluluwa. Ngunit bago mawala si Elena, ngumiti siya kina Marco at Lisa. Salamat. At tuluyan siya naglaho. Akala nila Marco at Lisa ay tapos na ang lahat. Ngunit habang palabas sila ng simbahan, may napansin si Lisa. Sa likod ng altar, may lumang pinto na hindi nila nakita noon.
Unti-unti itong bumukas mag-isa at sa loob ay makitid na hagdan pababa sa kailaliman. At mula roon, may narinig silang isang mahinang bulong, misteryosong boses. Salamat sa pagpapalaya sa kanya. Nanlamig ang dugo nilang dalawa. Kung nakakulong ang demonyo, sino ang nagsalita mula sa ilalim ng simbahan? At ano ang mas malaking kasamaan na nakatago sa kailaliman? 3 buwan ang lumipas mula nang magsakripisyo si Marco. Iniwan ni Lisa ang bahay sa dulo ng kalsada. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ang lumang bahay, ang simbahan, si Elena, at ang nilalang na muntik ng makalaya. Ngunit may isang bagay na hindi niya makalimutan. Ang medalyong iniwan ni Elena at ang nakaukit sa mensahe nito. 2 pa ang natitirang pintuan. Ang panibagong pangungot. Gabi-gabi ay iisa ang panaginip ni Lisa. Nakatayo siya sa harap ng 3 pintuan. Ang unang pintuan ay sarado. Ito ang pintuang isinara ni Marco. Ngunit ang 2 pa. Unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Mula sa loob ay naririnig siyang sigaw. Misteryosong boses. Tulungan mo kami. Malapit na kaming makalaya. Bigla siyang nagising. Pawis na pawis. At sa kanyang kamay, nag-iinit ang medalyon. Kinabukasan, biglang nagliwanag ang medalyon. Lumitaw ang anyo ni Elena. Halos mawala na. Lisa. Wika ni Elena. Elena? Hindi pa tapos. Akala ko nakakulong na sila. Wika ni Lisa. Isa lang ang nakakulong. May 2 pang sinaunang nilalang. At ang mga taong naghahanap sa kanilang mga kulungan. Wika ni Elena. Sa tulong ng medalyon, natunto ni Lisa ang iisang abandonadong mansyon. Sa loob nito ay may mga taong nakasuot na itim na kapa. Sa gitna ng silid ay may malaking simbolo, kapareho ng simbolo sa bahay. Malapit na. Kapag nabuksan ang 2 pintuan, mababago ang mundo. Wika ni Pinuno. Nagtago si Lisa habang lihim na nakikinig. Habang papatakas siya, may humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya. Mahinang wika ni Lisa. Ngunit natigilan siya. Lisa! Wika ng lalaki. Pamilyar ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon at halos hindi siya makahinga. Marco? Gulat na wika ni Lisa. Nakatayo si Marco sa kanyang harapan. Buhay, ngunit iba. Mas maputla, mas tahimik, at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang katotohanan. Napaluwa si Lisa. Akala ko patay ka na. Wika ni Lisa. Ngumisi si Marco. Hindi ako namatay. Naging tagapagbantay ako. Habang nakasara ang unang pintuan, ako ang bantay nito. Pwede ka nang bumalik? Wika ni Lisa. Tahimik siyang umiling. Hindi. Hindi ako maaaring manatili rito ng matagal. Biglang nagsimulang umalingaw-ngaw ang alarma sa mansyon. Natuklasan na nila si Lisa. Hulihin sila, wika ng pinuno. Nagsitakbuhan ang mga miyembro ng samahan. Ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Biglang bumuga, nakakasilaw na liwanag ang medalyon.
Nagbaksakan ang mga dingding, nasira ang mga simbolo, at tuluyang nawasak ang ritual. Unti-unti naglaho si Marco. "Wag," wika ni Lisa. "Okay lang, nagawa na natin," wika ni Marco. "Marco," ngumiti siya sa huling pagkakataon. "Mahal kita." Maikling wika ni Marco, at tuluyan siyang naging liwanag. Kasabay nito, nawasak ang medalyon at tuluyan nagsara ang landas patungo sa 3 pintuan. Makalipas ang 1 taon, tahimik na namumuhay si Lisa. Wala nang multo, wala nang bangungot, wala nang mga bulong sa dilim. Ngunit minsan, kapag sumasapit ang hating gabi at kapag malamig ang hangin, nararamdaman niya ang presensya ni Marco. Hindi bilang multo, kundi bilang bantay. Tagapagbantay ng pintuang hindi na kailanman dapat mabuksan. At mula noon, wala nang nakarinig tungkol sa bahay sa dulo ng kalsada. Unti-unti itong nilamon ng kalikasan at naging isa na lamang alamat. Isang alamat tungkol sa pag-ibig, sakripisyo